Meron po kasi kung napanood na isang, kongresista na nagsabi na dapat daw po humingi ng, ah, public apology etong si, Bato de la Rosa kay PBBM. Biglang pumasok sa isip ko, dapat nga talaga kung pahihingiin natin o hindi, dapat talagang humingi ng public apology ni Bato de la Rosa kay PBBM. Bakit? Si Bato de la Rosa ay pinrotektahan ni PBBM mula sa ICC. 'Di ba sabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. Pati si Duterte, si Digong ay pinoprotektahan ng ating Pangulo laban sa ICC para hindi po sila mahuli ng ICC dito sa ating bansa at hindi sila mapagbayad sa kanilang crime to humanity na ginawa noong pong panahon ng panunungkulan ni Digong at yan nga po ay meron pong kaugnayan sa war on drugs na ang mga napatay po ay mga mahihirap lamang at ang napatay po ay mga small time drug pusher and user lang. Pero yung mga big time drug lords ay hindi po mga naparusahan, walang nakulong ng matagal, walang nakonvict. Kahit yung mga narco politician na binanggit ni Digong sa kanyang Talk to the People, nasa 150 na narco politician, may mga pulis din, mga pinangalanan niya, mga generals, wala pong napatunayan si Digong at wala pong napakulong, walang nakonvict. 'Di ba? Kaya po sa aking palagay, pinoprotektahan ni PBBM itong mga kalaban niya. Kumbaga, inaalagaan niya na wag mahuli, wag kumbaga wag po mapakulong ng ICC. Pero 'di ba inaano siya, 'di ba? Parang talikuran at tinatraidor siya para siya ay mapababa sa pwesto. 'Di ba? So sabi ko, dapat nga siguro talaga na humingi ng public apology itong si Bato kasi pinagpapatuloy pa niya ang walang kakwenta-kwentang Senate hearing patungkol po sa Maharlika Leaks. Walang kakwenta-kwenta to eh. Kuya Jerome Moreno shoutout sa'yo, long time no see. Diba, walang kakwenta-kwenta yun eh, yung Senate hearing na yon. At kahit na hindi pa, kasi kahapon doon sa Senate hearing, hindi pa Senate President si Chis Escudero, pero siya mismo nakasaksi kung paano mag-meltdown etong si Bato de la Rosa. Diba, dapat ka talagang humingi ng public apology sa Pangulo natin. Dahil, kitang-kita na ikaw ay ginagawa mong parang alam mo yun, yung ginagamit mo ang Senado para lamang sa kapritsyo ng iyong mga kaalyado. Ginagamit mo ang Senado para sa iyong pagsunod sa amo mo na si Digong. Kung hindi ka man tinawagan ni Digong, hindi ka kinausap patungkol dyan, pero hindi maitatanggi na kaya ka nasa Senado ngayon dahil kay Digong. Kalaban ni Digong yung nililitis nyo na issue. Pagdodroga ng Pangulong Bongbong Marcos na ang naglabas ng issue o naglabas ng unang-unang pagbibintang ay si Digong. Si Digong ang unang-unang nagbintang dyan. Diba? Si Digong ang unang-una na nagsabing bangag ang ating Pangulo. Noon palang panahon ng kampanyahan, sinabi na ni Digong na meron daw pong kumakandidato for presidentiable na gumagamit ng cocaine, makapangyarihan ng pamilya, mayaman. Diba? Si Digong ang unang-unang naglabas niyan. Kaya, hindi na kami magtataka, talagang pag-aaksayahan mo yan ng oras, Senator Bato. Pero, sa pag-aaksaya mo ng oras, wala kang napatunayan.
wala kayong mahukay na ebidensya laban kay PBBM. Ilang beses ko na itong sinabi na pahayag pa lang ng PIDEA, dapat hindi na nagkaroon ng Senate hearing. Bakit? Kung ano ang sinabi ng PIDEA ang paliwanag, kung ano ang sinabi ng PIDEA sa kanilang post, sa kanilang paglilinaw diyan patungkol sa Maharlika leaks, yun din ang narinig natin sa Senado. So nag-aksaya lang tayo ng oras. Nagsayang lang ng oras ang Senado. Wala po tayong narinig na bago. Ang mga narinig lang natin na bago, kada meron pong Senate hearing, meron pong laging request itong si Jonathan Morales na ipatawag ang mga tao na ini-involve niya. Tapos, kapag in-involve niya, ipapatawag ni Bato. Doon na po nasira ang integridad ng Senado. Doon na po nasira ang kredibilidad ng Senado, yung Senate hearing na yon ni Bato de la Rosa, dahil mas kinakampihan niya, iniintindi niya ang sinasabi ni Jonathan Morales kesa sa mga taong nagpapatunay na etong si Jonathan Morales ay walang kredibilidad at hindi dapat pagkatiwalaan. Kaya dapat kang mag-public apology kay PBBM. Pinoprotektahan ka sa usapin ng ICC, hindi hahayaan na mahuli kayo, at sabi pa nga ng DOJ, kung sino man ang pulis na makikipagtulungan sa investigasyon ng ICC ay maaaring makasuhan or matanggal sa pwesto. Ganyan kayo pinoprotektahan ng Pangulo. Pero, ikaw ba to, kahit walang ebidensyang mailabas si Morales at si Maharlika, pinagpatuloy mo ang Senate. Kahit na litrato lamang ng Xerox copy ang piniresent sa'yo, inimbestigahan mo kaagad. Pero ito, ICC, merong mga ebidensya na itinuturo kayo na gumawa kayo ng crime to humanity. Magkasama kayo ng amo mong si Digong. Bakit hindi iyan ang iyong pag-aksayahan ng oras na imbestigahan? Imbestigahan mo sarili mo patungkol sa ICC. O kaya yung gentleman's agreement na hanggang ngayon ay nagiging national threat. Kaya hindi natin ma-achieve ang mga murang bilihin kasi nga inaagawan tayo ng China ng galunggong, bangos, tilapia, tuna at sugpo diyan sa West Philippine Sea. Yung mga pusit sana na nahuhuli ng mga incheck sa halip na tayong mga Pilipino nakakabili ng murang pagkaing dagat, ang mga Chinese ang nakikinabang. Tapos gagawin pa ng China, may makukuha silang mga mahuhuli silang tuna. Tapos gagawin nilang tuna sashimi. Tapos, ano dito, ipapadala rito sa Pilipinas, ibebenta ng sobrang mahal. Sa karagatan natin inuli, tayo ang bibili ng pagkamahal-mahal. Sus, Mariosep naman. Okay, basa muna tayo ng comment. Kuya Jerome Moreno, sabi ni Seb, kanino pong ulo mas makinis, kay Bato o kay Bembol Rocco? Kay Nino Barsaga po. Paano po yung sinasabi ni Duterte na Davao Death Squad? Yan ang tanong. Diba? Meron din dyan sila Scania, si Asherto, si Matubato, yan ang mga nagpatunay niyan. Long time no see din po So, sobrang busy sa pa-exam. Dami ko po sana isasuggest lalo, sabi ni Duterte, malinis daw ang Pogo Hubs at mayroon daw 116 billion per year. Correct me if I'm wrong. Nakita ko yung pinasa mo sa akin na yan na video ni Duterte. Pero, itatopic natin yan. Siguro mga one of these days. Kasi na busy tayo dito sa Senate hearing. Araw ba ngayon? Tuesday pa lang naman. Kuya Jerome ulit, ang liwanag na noong pangkampanya sinabi ni Duterte na nagko-cocaine si PBBM. Tama. Okay, kaya nga nabigla po akong nag-resign si Subiri as Senate President.
Sa tingin niyo, boss, kaya lang umiyak si Bato para mayakap asawa ni Luis. Gago talaga. Hoy, ba't ganyan? Malay ko, ba? Ewan natin. Hindi ko alam. Maharlo ka talaga si Morales. Ba't naman ganyan ang tanong mo? Save. Malay ko. Di ko nakikita asawa ni hindi ko kita yung asawa ni pangalan si Migsubiri. So ito yun ito yung balita ng Manila Bulletin. Pang-apat yata na hearing Senator Bato de la Rosa, at kung walang napatunayan dito sa hearing nito, sana ako nakikiusap kay Senator Bato and him to make public apology sana kay Presidente Bongbong Marcos, dahil talagang ang dahilan lamang ng komite na hearing ng komite na ito is para ipahiya ang ating pangulo. So nananawagan ako, nakikiusap ako na kung walang mapatunayan sa hearing na ito na ebidensya, sana hingi sila ng tawad sa ating pangulo, dahil talagang dinadrag nila yung pangalan, yung malinis na pangalan ng ating pangulo, lalong-lalo na sa mga usapin na wala naman talaga siyang kinalaman na dito. So yun po ang panawagan ko, isang public apology, galing siguro kay Senator De La Rosa. Diba? Tama yun. Humingi ka ng public apology, Senator Bato, kasi wala kang napatunayan, wala ring nailabas na ebidensya etong si Jonathan Morales, wala ring nasabi na, kumbaga, hindi mo rin napauwi si Maharlika para humarap dyan. Wala pong kahit anuman lang kayong napatunayan. Wala rin po kayong walang saysay talaga itong Senate hearing ito. Basura. Nag-aksaya lamang ng oras, panahon at pera ng taong bayan ang isang Bato de la Rosa para babyhin si Jonathan Morales at si Maharlika. Public apology. Kailangan talaga ng isang public apology dyan. Mac, di makasend sa nakapin numbers na pakicheck. Tama naman po. 0968-600-2992. Tama naman po, ate. Teka ate, kung hindi diyan pwede, kasi kung hindi diyan pwede, pwede tayo dito. Ayan, piniem kita ate. At yung Maharlika kung may konsensya pa siya. Mac, ayan pala, BAS, kalbo ka po ba sa personal? Ask ko lang po. Sa personal po, may buhok ako. Ayan, hindi po ako kalbo, may buhok po ako. Ninyo Barsaga nyo itanong yan, mumurahin kayo. May buhok ako, mahilig lang ako sa sombrero. Sayang naman yung sombrero kung dami-dami kong sombrero, nasa 50, tapos hindi ko masusuot. Marami akong sombrero. Marami akong sombrero. Mahilig ako sa sombrero. Kasi nung bata ako, nag-aabang lang ako ng mga pinaglumaan ng aking mga pinsan at mga ireregalo sa akin. Yours, may tao. Ganun lang ako dati. Ngayon, nung ako'y kumita na ako sa YouTube, bumili na rin ako ng sombrero ko. Kaya ito, public apology ang kailangan na ibigay ni Bato de la Rosa kay PBBM. Dahil nga po, etong si Bato de la Rosa, walang napatunayan. Wala pong kahit anuman lang, walang kasaysay-saysay talaga. Si Jonathan Morales ay isang basurang resource person. Walang kwentang tao. Walang kredibilidad, hindi dapat paniwalaan. So, bakit mo ine-entertain pa yan, Bato de la Rosa? Pati si James Kumar na nagkasakit na, inatake na ba sa puso?
Meron pang iba't ibang sakit. Gusto mo pa pumunta pa ng Senado? Gusto mo pa nga magpakita dyan sa Senado? Si James Kumar. Dahil dito sa Kumag, si Jonathan Kumag. Jonathan Kumag at James Kumar. Sinabi na nga ni Picoy, wala yan, hindi totoo yan kasi gawa-gawa ko lang yan. Piruin mo ginawa mong sinight in contempt mo si Picoy dahil lamang sa pagsasabi ng katotohanan. Masyado nang na-hype ni Bato de la Rosa ang issue ng Maharlika Leaks para mapagtakpan lang ang tunay na issue ng bayan. Ano yun? Threat. Sino yung threat? Si Kibuloy. Kaya hinipe yan kaya po ginawa yung Senate hearing na yan para mapagtakpan ang issue ni Kibuloy. Kita nyo, wala na yung issue kay Kibuloy. Malamig na malamig na. Wala na si Kibuloy, hindi na mahanap. Kasi nga, tinabunan nila ng Maharlika Leaks. Tinutukan ito ni Bato de la Rosa. Ito ang pinaingay ni Bato de la Rosa para mapagtakpan si Kibuloy. Kaya dapat dito maimbestigahan din kung bakit itong si Mig Subiri ang bagal pumirma doon sa arrest warrant para kaya Kibuloy. Diba? Tapos yung mga huhuli kaya Kibuloy ang bagal din kumilos. Kaya yan po. Ito tinutukan nila. Yung Senate hearing patungkol sa Maharlika Leaks. Para nga naman makalimutan na ng tao si Kibuloy. Wala nang balita kay Kibuloy. Kaya ikaw, Senator Bato, mag-public apology ka sa Pangulo, pati kay First Lady. Sa lahat ng inabala mong tao. Sa lahat ng pinerwisyo ninyo. Pero yun yung mga PIDEA agent, sila ay pumupunta po sa pagdinig. Sa halip na magawa nila yung trabaho nila sa opisina, sa halip na sila makagawa ng trabaho, makahuli ng mga drug lord, ng mga drug addict, inuuna nila ang pagpunta dyan sa Senate hearing. Dahil nga po, sa pakanan itong si Maharlika at ni Jonathan Morales, nakakapeste, nakakaletse. Dahil nga po, walang kwentang Senate hearing yan. O ayan pa, ano pa resulta? Tanggal sa pagka-Senate President si Mig Subiri dahil sa kagagawan ni Bato de la Rosa. O di sisihin ni Bato, si Maharlika, saka si Jonathan Morales. Nagsama-sama kayo Pinatulan nyo para ma-divert ang issue kaya PBBM. Yan ang nangyari. Diba, naabala na lahat dahil dyan sa hearing na yan. So, yun. Kaya, public apology ka. Humingi ka ng tawad. Diba? Masyado kang Masyado kang nagmagaling Masyado kang nagpasikat. O, ano nangyari? Diba? Wala kang tuloy. Wala ka tuloy paiyak-iyak ka tuloy. Ayan. Tanggal tuloy sa pwesto si Mig Subiri. Public apology ka. Yan ang aming panawagan. O, kayo nga po, payag po ba kayo sa public apology dito kaya Senator Bato? Payag po ba kayo? Yes or no lang po. O, payag ba kayo? Kung payag kayo, yes. Kung hindi kayo payag, no. Kasi ako gusto ko talaga mag-public apology siya kasi sumobra ka di ba? Ang dami mong naperwisyo, natanggal pa sa trabaho natanggal pa sa pagka-Senate President si Mig Subiri. Kaya ikaw, ibig sabihin nun, meron ka talagang mga naperwisyo na tao. Angeline, Team Angels, Team, Team Bur. Shoutout po.